Guys, for today's video, siguro I am happy to share a development about free bank transfer. Diba? Na pag-usapan na natin to last time wherein BPI move ahead and made the InstaPay transfer and PesoNet transfer free of charge. Now, meron ng sumunod na mga banks and e-wallets na nagkaroon ng changes sa kanilang transfer fees. Ngayon, ang tanong dito, Ito ba yung ine-expect nating changes sa transfer fee o we are looking for more and expecting for more? well, yan ang pag-usapan natin for today's video. Samahan niyo ako, sit back and let's discuss. Come here top. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so siguro after nating ma-release yung video ng BPI, nagkaroon na ng couple of announcement within the day na magkakaroon ng changes sa transfer fee. Pero bakit nga ba natin ini-aim na magkaroon ng free bank transfer, di ba? Nakakapagkape nga yung iba dyan sa Starbucks tapos you are looking for a free bank transfer. Diba kung gusto mo magtipid, edi huwag kang mag-Starbucks. Well, actually, ito naman kasi yun. Yung worth kasi ng Starbucks, kung makikita nyo, nagkape ka, nakuha mo. Well, ito naman, makikita mo na transfer fee ang pinag-uusapan dito. In terms of quality, may quality ba ang transfer? Siguro, nagfe-fail yun makikita natin. Pero hindi naman natin masasabi na sa isang bangko, laging nagfe-fail ang bank transfer niyan. In terms of that quality, hindi talaga natin siya mako-consider as yun ang premium na binabayaran natin sa transfer fee. Na tipong, Okay, sige, babayad na lang ang transfer fee using BDO kasi hindi naman nag-fail yan. Always 100% secure na mapapadala ko yung pera ko. yung tipong ganun ba? Pero kasi, kung titingnan mo yung ibang banks na nag-offer ng free bank transfer, ganun din naman sila. Mataas ang chances na successful ang bank transfer natin. So, yun yung isa sa main reason na bakit nakakaya ng ibang banks, pero itong malalaking banks, nagpapabayad pa. So, ito na nga, about RCBC offering free bank transfer. Sabi dito, RCBC removes InstaPay transfer fee for selected in-app transaction. Manila, Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC, is making some interbank transaction free. Starting July 4, RCBC customers can make 30 free InstaPay transaction monthly through the RCBC Pulse app. The bank transfer must have a minimum amount of 100 pesos. This comes after BPI removed transaction fees for interbank transaction made through InstaPay or PesoNet. And ito, ang sabi naman ni RCBC, digital banking succeeds when it delivers real value to real customer. Eliminating transfer fee is one way we can remove barriers to adoption while helping Filipinos build stronger digital financial habit, said Reggie Caracio, President and CEO of RCBC. So basically, hindi siya katulad ni BPI na free and unlimited. Well, sa totoo lang naman, medyo overrated naman talaga yung unlimited na free bank transfer. Dapat ang ginagawa talaga dito is kinukuha lang talaga nila yung benchmark na tipong ano ba talaga ang average na bank transfer na ginagawa ng isang account holder. So from there, kunin nila yung average or even above average para ma-determine yung limit na pwede nilang i-offer. So for me, ganun dapat ang ginagawang move ng mga banks natin and even e-wallets. Kasi katulad na lang ni Maribank, diba? 50 free bank transfer yun per month. Sa totoo lang na ako na digital bank user, hindi ko naman talaga nako-consume yung 50 bank transfer sa buong buwan. So, ang average ko nasa 30 to 35 lang ang transfer ko na ginagawa sa isang buwan. Kaya sa tingin ko, having an unlimited free bank transfer, medyo overkill talaga siya. So, in this case naman, kay RCBC, nag-set siya ng limit na 30 free bank transfer, which is medyo okay naman, kahit papano, much better kesa sa mga ibang mga banks natin dyan, mga traditional banks natin na katulad ni BDO, ni Metrobank, and Union Bank. Again, dun sa tatlong banks na yan, please pagalawin nyo naman ang baso. Anyway, do note na itong free bank transfer ni RCBC ay may minimal limit na 100 pesos. So, kailangan 100 pesos and more ang inyong ipapadala. Siyempre, ang maximum natin sa 1 cent ay still 50,000 pesos for InstaPay and more than 50,000 naman kung PesoNet. Now, let's move doon sa dalawang digital banks na recently nag-implement and nag-announce din and actually effective din yan today. So, basahin naman natin ang news for GCash and Maya. Inquirer.net, sabi, GCash Maya reduces InstaPay transfer fees. E-wallet, GCash and Digital Bank Maya have lowered their fees on InstaPay transfer. The latest adjustment among financial institutions reducing transactional costs in line with Bangko Sentral ng Pilipinas, which took effect Saturday. Maya, operated by PLDT, digital arm Voyager Innovation,
will charge only 10 pesos InstaPay transfer to other banks beginning Monday, down from 15 pesos. While transaction between Maya account and fund transfer service PesoNet will remain free. So dito naman kay Maya, instead na 15 pesos ang bank transfer, which masakit din talaga sa bulsa. Hanggat maaari, hindi talaga ako nag-iiwan ng pera dito sa Maya and GCash. Kasi kapag nag-transfer ka, 15 pesos din kasi yun, ang laki din, di ba? Kung ang madalas na ginagamit kong mga banks or para mailipat ko, para makapag-withdraw ko is yung Maribank, BDO, ganyan, di ba? Ang laki ng 15 pesos, di ba? Anyway, good thing na still free pa rin ang PesoNet transfer. Ito naman, Ayala affiliate GCash on July 4 reduced fees for InstaPay transfers to 10 pesos from previous 15 pesos. Same lang din, from 15 binaba to 10 pesos. Okay. So, kay GCash naman, medyo hindi ko masasabi kung tama ba talaga na ganito lang yung binaba niya. Where in fact, mas marami talagang user ang gumagamit ng GCash account. So, in terms of customer base, malaki pa rin yung additional 5 pesos eh. The Bangko Sentral is looking nga at a lower fee of 2 to 5 pesos lang. Pero ito, 10 pesos, talaga ba? Can we do more for the Filipino para makapag-transition sa digital transaction? Still, I think having this 10 pesos na transfer fee can still be a barrier to do transaction online or digital. Since na-discuss na natin tong latest news and hopefully we are expecting more na gumalaw ang baso, here are a couple of banks that offer free InstaPay transfer. Namely, Maribank with 50 free bank transfer per month, GoTime with 20 free bank transfer per month, CIMB with 2 free bank transfer daily, Netbank with currently 10 free bank transfer. Though later guys, may chismis na by August 1 daw magkakaroon na ng 5 pesos service charge ang bank transfer. So hindi ko alam kung mawawala na yung 10 free bank transfer niya at ang ipapalit ay 5 pesos bank transfer. So I don't know. We'll see na lang when that official note comes to public. Ang Union Digital Bank, which is the digital bank of Union Bank, and syempre, ang own bank still offers free bank transfer na unlimited. And again, sa point of view ko po, okay lang naman din po na mag-set itong mga banks natin ng limit sa free bank transfer kahit hindi po siya unlimited. Having free bank transfer is already enough para makatulong sa atin na hindi magbayad ng extra fee. Yung 15 pesos din kasi po, pag pinagsama-sama nyo po yan, makakabili na rin po kayo ng 1 kilong bigas or even 2 kilo ng bigas, di ba? So, somehow, malaking tulong na rin naman po yan. So, kayo guys, for our question of the day, sa tingin nyo ba itong remaining na malalaking banks natin ay unlimited na free bank transfer or magsaset lang din sila ng number of free bank transfer na ibibigay sa atin per month? Ano sa tingin nyo? And saan kayo mas comfortable? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jinrel Fernandez. At Jinrel Fernandez, sabi po niya, pa-shoutout na lang. Nagsisi ako sa Maya credit ko, Greenhub ko ang laki ng interest, around 9%. Yeah, medyo malaki po talaga yung interest na yun, no? Yeah, kay Jinrel Fernandez, shoutout po sa inyo and thank you so much po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga videos at ang aking channel. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button stepping subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!